Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay April 10, 2025 at yung inaasahan natin na malakas na sipa for today's trading natin, medyo naudlot siya pero nag-gain pa rin naman yung index natin. Kaya lang nag-close the gap lang siya, no? O nag-stay siya slightly above ng gap. So clinose niya yung gap kasi nag-jump tayo ng 1% sa opening. Umabot yata tayo ng more than 3% naman sa galawan kaninang umaga pero ayan, nag-profit taking na siya nung bandang hapon na siya. So, mining, yung na mayagpag dito sa market natin kasi pati yung global gold prices, kung napanood nyo yung video ko kanina umaga is umakyat din naman siya. Ayan, so ang aga ko nag-video kanina kasi paggising ko ng 6 a.m. yata, ewan, nagulat ako kasi titrade ako ng gabi ng, ng US stocks. Ang daming oversold ng mga stocks so namulot tayo ng mga stocks doon. So antay nakachamba tayo doon sa sa reversal ng sentiment ni Donald Trump. So gaya ng sabi natin noong mga nakarang video natin, ang dami na kasi nagpo-protesta doon sa bandang US. So ngayon ang nangyari, nag-pause yung tariffs na yan. Marami daw nag-approach kay Donald Trump na humingi ng deal para hindi sila bigyan ng malalaki na US tariff. So parang hostage na nga yung yung global markets natin doon sa nag-iisang mama doon sa bandang US naman. So anyway, pause tayo ng 90 days doon sa tariffs kaya nag-expect ako na for the short term, so hopefully for the next 1 to 2 months, medyo bumawi naman tayo and then i-touch ulit natin yung 6,300 level. Kahit na wala tayong nakikita dito na net foreign buy kasi net foreign sell pa rin tayo ng 110.26 million. So kaya hindi natin masustain yung galaw kasi nga wala tayong tulak ng mga foreigners dito sa markets natin. Okay, so yung futures, yung nakita ko sa global market natin is medyo pababa siya kasi nga naman ibang individual stocks, yung mga tech stocks na minomonitor natin is nag-up na mga 20% kanina. So naka 5x tayo doon. So kaya meron tayo nakuha na 100% sa mga trades natin kagabi. Ewan ko lang mamaya kung makakapulot ulit tayo. Okay? So anyway, bottom line, ang nangyari sa atin sa Philippine markets naman, sa mining stocks, so nakita ko 5% yata yung pinaka-index natin doon. So doon nag-concentrate yung mga traders sa market natin. Although in-expect ko, ang pipitik talaga kanina is mga blue chips. Kasi nga, itong drop natin na to below 5,000 o around 5,800 is sa tariffs yan ni Donald Trump. Tapos after 2 days, nagano naman siya, di ba? Nag-flip-flop si Donald Trump. And then nakakonsentrate na nga siya ngayon sa China. So yung dalawang bansa na yan, magkakaroon ng tinatawag natin na trade war. Ayan. So hindi pa natin alam kung ano impact ulit sa mga stocks natin or dito sa mga syempre nakadepende kahit pa paano may mga export-imports din tayo sa China, di ba? Kahit na maliit na bansa lang ang Pilipinas. Okay, so yun yung mga babantayan natin for the coming few days. Ayan, na-excite lang ako kaya nakapag-vlog tayo ng maaga-maaga kaninang umaga naman. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks. So, di ba, meron ako review kay Top. Ayan, ako na si Top. Nag-top na siya. Meron ako review sa kanya, so pwede yung i-double check. Actually, medyo bearish ako sa kanya kasi yung oil prices, kasama na rin yan sa tariffs bumabagsak yung price niya. So, in-expect ko, kasi laglag si na Shell at saka si Petron, sasama din itong si TAP pero mukhang malakas ang stabilization pa natin sa kanya. So, malakas yung sipa niya, nag-up siya ng 11.67%. Ang laki na ang traded value niya, nasa 44 million. Malit lang naman ang market cap nitong si TAP natin. Ayan. So, madali lang siyang itulak. So, meron siyang 44.6K net foreign buy dito sa market natin. Meron pa kaya yan? Nag-iisip ako kung papasukin ko to si TAP Pero okay, maganda siya. So nag-close siya ng siguro good sign kasi yung closing natin ng IPO sa kanya nung nakaraan 0% lang siya. So hindi siya nag-close below ng IPO price. So baka yun din yun, di ba? Good sentiment para sa mga traders natin. And then additional na 11% na sa ngayon. So yun lang, madali talaga siyang itula kasi mababa yung market cap. Ayan. Congrats po dun sa mga nag-IPO. Tapos ayan, mga mining stocks yung pag-usapan natin. APX, yung alaga natin, nag-close pa pala ito ng malakas, no? Napabenta ako nung nag-up na siya ng 4% yata kanina. Kasi bumalik na yung
So bukod doon sa, o baka hindi nyo napansin, bukod sa may dividend sign na nakuha kay APX, nakabalik na siya doon sa previous peak niya. Kaya ako naman, personal ano lang naman. So nag-take advantage na rin ako sa kanya, then nag-exit na tayo. Pero ang laki ng volume niya eh. So meron siyang 10.55 million net foreign buy. Hopefully meron pa doon sa mga may hawak sa kanya, 6.21%. Ayan, mining day kasi pati yung mga iba sina FNI umakyat, 'di ba? Si Nickel, so at the end of the day pinitik siya from halos 6% din eh, nag-establish siya 4 to 6% and then sa closing pinitik din siya ng 9%. Ayan. So siguro yun na nga rin yung sentiment natin sa gold prices, market siya plus tariffs, 'di ba? Wala. So natanggalan ng pressure. Tapos si PX, another mining stocks, nag-up siya ng 9.52%. So, meron siyang negative 9.16 million. Kailan net foreign sell naman siya. Okay? So, next, si dito natin, ay mga kadito natics. So, nag-bounce siya ng 4.32%. Ayan, meron nagtulak sa kanya eh. 5.37 million net foreign buy. Ayan. Tapos yung si Plus, yung alaga natin, niisip ko, bebenta na kaya natin to. Ano sa tingin mo? I-comment mo nga dyan, tingnan natin kung pwede natin ibenta si Plus kasi okay, market siya, di ba? Magandang galaw. Pa-breakout yung ano yung price action niya. So 7.31% and then meron siyang 72 point ilan ba to? 37 million net foreign buy. Kailang may nakita ko na disclosures dito kay Plus natin, change in shareholdings ng director natin. Ang dami niyang binibenta na shares. Ayan, so silipin natin kung gaano karami yun. Hindi ko nabilang. Pero nagbebenta siya. Kaya sabi ko, ano ba to? Time to sell na rin ba tayo? Kasi yung mga insider natin, nagbebenta na kay Plus. Okay. And then, next, sa blue chips. So, pure gold yung nauna. Nung umaga sina SM yung nanguna eh. Pero ito, sa katapusan, si Pure Gold yung nag-close ng mataas, 7.84%. Pero net foreign sale naman siya ng 30 million. Ayan. So dahil dyan, pumitik yung index natin, nag-close ulit tayo ng 6,077.82. So good sign, di ba? At least kahit pa paano, may reprieve yung markets natin. So 90 days. Tandaan natin. So siguro, ano ba ngayon? April, buong month, May, and then June. So isang quarter yung pause ng tariffs natin. Pero sabi nga niya, meron pa rin siyang mga directed na tariffs ulit. So napilitan na lang siguro si Donald Trump na na i-review muna yung mga tariffs niya kasi yun nga marami na yung nagrereklamo. Siyempre, inflation ang katapat niyan sa kanilang bansa. Ayan. So disclaimer guys ulit sa channel natin as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell or hold ng stocks. Okay? So kahit sinasabi ko na may mga kuha tayo dyan, may mga gauge tayo, due diligence pa rin po. Okay? So follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. O kung gusto makita yung tinitrade natin, join ka dito sa trading community naman natin. So subscribe ka lang kung gusto mo ng guide sa market natin, join ka sa trading group po natin. Ayan. So ayan, kumukontinue lang yung mga kasama natin dito. Ayan. So join ka lang po kung gusto makita yung mga trades natin. And then, doon sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. So check mo na lang yung mga sentiment natin. Nag-review ako ng di ba, holiday naman nung April 9, pero nag-review pa rin ako kasi nag-worry din ako nung April 8 kasi, di ba, tariffs yan eh. So, kung ano yung pwedeng mangyari doon sa mga blue chips natin. Ayan. So, hopefully, makarecover siya. And yung review natin dyan is ma-dispel yung mga mababa na support na tinitingnan natin doon sa mga common na blue chips na stocks natin. Okay? And then ito yung isa, yung na-hype tayo doon sa results ng trade natin kagabi sa US market. Okay? So company reviews, check na lang po yung mga reviews natin dito. Mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, and yung ating mga risk management. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games. Later on, sama natin yung mga trades natin dyan. Kasi nga, na-approve tayo sa OKX. And then, si Binance, meron pa rin naman ako Binance. Kailangan ko mag-VPN para maano siya. Ang bagal naman. Ayan, so, ang hirap mag-trade pag lalo na kung naka-leverage ka. So, kailangan mabilis yung net natin. Okay, so follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na Facebook account. And then, yung mga sentiment natin dyan. So, double check mo na lang po. Facebook page para sa mga posts natin na iba. So, pili ka na lang po. Buti ka pick yung mga articles natin sa local market.
check mo na lang. Hindi ko pa nakita yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. So, dito na lang muna tayo sa summary ng market. Okay. So, nauna nga po si Pure Gold. So, mas marami naman yung ano, although 1% na lang, 3% siya nung malakas kanina umaga, pero 1% pa rin naman ng closing. So, which is okay na rin kasi nabawi na natin yung sudden drop natin last time. Hopefully, sideways. Okay na yun. Pure Gold is 7.84%, SM 6.67, yung RC5. Ang dami na. 5.27%, Monde 5.15, Ayala Corporation 3.57, Metrobank 3.29. Okay. Tapos dito man sa losers, JT Cap minus 2.8, BDO, nauna kasi ito last week, no? 2.34%, ICT minus 2.3, and Aboitiz Equity Ventures minus 1.68%. Ayan. So marami yung blue chips na maganda yung galaw for today's trading natin. So, ano yung mga binili, mga foreigners? So, foreign funds bought BPI, China Bank, East West, ASEAN, Meralco, Manila Water, Keeper, URC, AC, Aboitiz, Rich Creek, Globe Converge, dito at saka C+. Foreign funds sold, BDO, PNB, Security Bank, APF, GEN, CNPF, PNL, EMI, CIC, AJ, Costco, Ali, Robinson, Tel, at saka CICT. So the Philippines is seeing possible free trade agreement with the United States following the new tariffs imposed by US President Donald Trump. Ayan, hopefully, para gumanda naman yung market. European stock soars after Trump's 90 days tariff pause. Germany DAX jumps almost 6%. Bumawi na rin siya. Pure Gold, kung maraming tataka bakit siya pumitik is sumabay yung earnings. Ayan, up siya ng 21.3. So first time natin nakita na maganda yung earnings ni Pure Gold. Iniisip ko, hopefully si Pure Gold maging kagaya ni Cebu Pacific. Kasi Cebu nung, di ba sabi niya marami siyang sakay, gumaganda yung earnings siya, pumitik din siya kahit papano, di ba? Ilang araw din yun. Okay? So ito yung galaw natin. Kanina halos pares din sa closing. Nasdaq close up. Kakaiba naman kasi ngayon lang tayo nakakita ng index na magko-close na more than 10%. So Nasdaq closes 12% to post biggest one-day gains since 2001. Okay? So Asia stocks rally across the region. Si Japan, no, 8%. Ayan. Pero ngayon may problema ulit si Japan kasi US steel naman ayaw ibenta sa Japan. So yun naman yung pag-uusapan natin diyan siguro for the coming few days. So mas marami yung gainers natin nung opening. Pati SM nandiyan. Pure Gold, okay na yan. Power sector, more power companies post weaker than expected. 24 results, okay. Ang daming gainers, sina PX, APX. Mga mining stocks talaga yung namayagpag. Si TAP, ayan, hindi na tayo makasingin kay TAP kasi nakita ko to, mga 8% yata kaagad sa opening si TAP natin. Okay? So, yun yung mga galawan kanina. Trump's US will soon announce tariffs on pharmaceutical imports. Ang gulo niya talaga eh. So, the PSE index jumped over 3% near open. Ayan. So, Dennis Oil's Chelsea Logistic post first profit. Asia-based group, exchange that the tender offer by PLC at 2.5 peso per share. Tama ba to? Mataas ang presyo ni ABG. Share buyback, Robinsons Retail, Cebu, Costco, URC, AGI, CNPF, despite strong performance last year, CNPF does not expect the US new tariffs to significantly impact overall sales. Okay, so Asian stocks, umakyat. Share buyback si URC, kaya pala mataas yung galawan niya. SMPH plans to launch up to 6 projects under its upcoming premium residential line. Okay, within the next 5 years naman. East West anticipates double-digit net income. Ayan, so maganda pala siya. So pati Bitcoin natin kanina umaga. So gulat din ako dyan. US now plans base port fees for Chinese vessel capacity. Ayan, so talagang nangyayari niya yung China. Okay? So yung tariffs nakapos, APX, okay? So yung gold price umakyat. Meralco, breakout si Meralco pala, no? Manila Water yata isang breakout din kanina. Forecast for the next year rose 3% kanina umaga. So 3 a.m. pala siya nag-announce.
Kaya hindi ko na nakita mga 10 past 10, hindi ko pa nakita yan eh. So mga 3 a.m. na. So gold source 2.9% din. Okay? So top drops 3% in IPO. What's happening right now? ABG tender offer dates adjusted. Okay? So yun lang. Na-excite lang tayo kanina umaga. Okay? So guys, yung ating Petron channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. So double check mo na lang po. Okay. So marami tatanong sa atin dito kay Instagrams. Hindi pa rin siya okay, oh. PH market is temporarily unavailable. So end of the day lang siya nagkakaroon ng update. Pero kiniklik ko to, pinag-ano kanya eh. Pinapag-subscribe kanya dito sa data ng Philippine market. So ibig sabihin ba magagamit lang natin si Investa yung kahit yung delay, okay na tayo. Pero mukhang gusto niya, mag-register ka ng, ng data para magamit mo siya. Ewan ko kung ganun yung situation niya kasi sabi naman dito, temporarily unavailable. Pero pag tumingin naman ako kay TradingView, available naman yung data ni Philippines na delayed. Baka gusto niya mag-subscribe na tayo. Ang tagal na natin ginagamit eh. Baka gusto niya ganun. Tapos yung sinasabi niya na AI, na-try ko na rin eh. Ayun, Invest sa AI. Na-try niyo na ba to? So, click niyo lang yan. Tapos mag-type kayo dito ng ng stocks na gusto niyo na i-analyze niya. Halimbawa, top, di ba? Tignan natin kung may analysis siya. Ayan. So, may mag-analyze na AI sa kanya. Ayan. Ano ba sabi niya? Recommendation niya. Taking into account the limited funda and technical data represents a speculative investment authority. Ayan. So, yung iba, ayan, tignan ko Sina Plus, ayan, Sina SEC. Post mo na lang para makita mo. Ano yung si BDO. Ayan. Nandiyan yung mga reviews niya. Okay? So, anyway, thank you pa rin kay Investa kasi nakakita pa rin natin yung end of the day na results. Pero ako, pag nagtitrade ako sa market, doon ako kay sa mga real time, sina To Trade Asia, sina First Metro. So, yun yung mga alam natin na real time. Okay? So, ganyan pa rin. Range trade pa rin yung tingin natin sa kanya. Eh di good vibes pag nag-breakout tayo sa 6,300. Pero very weak pa yung market natin kahit na nag-close the gap na tayo kasi nga wala pa rin yung foreigners. Oh. So gumagalaw tayo local trades. 110 million net foreign sell and up ng 1.19%. Kaya nga, okay. So anyway, mas maganda na kaysa downtrend. Kung mag-sideways tayo dito sa 5.8 until 6,300 level ng market. Okay? So tingin tayo dun sa mga winners. PHA, nung una, nag-breakout pala si PHA. Oh. Grabe yung binigay ni PHA. Laki na rin na ito. Oh. Aba, nag-buy and breakout ka. Yan, oh. 38% na rin siya. Oh. Ayan, congrats. 10.17%. Tapos si Top pala yung una. Ayan, so nag 11.67. Si Nickel. End of the day lang to si Nickel. Mamaya silipin natin. Okay, tignan natin kung yan yung reversal. 9.62%. PX, ayan. So maganda yung galaw. Gapap, 9.52%. Pure Gold, 7.8 nga. Si Plus, 7.3. So, maganda rin yung earnings niya, oh. Kaya nag-jump si Plus. Shell PH, so first time nating gumalaw. 7% kanina. Pero umabot to ng more than 10% yata. Kaya sumabay si TAP, di ba? Gasolina din kasi si TAP. SM. Laki ng volume niya, oh. Oh, laki yung net foreign buy niya. Oh. So, mukhang buhay si SM. 6%. Ay, may lumalaban pa rin si MA. Oh. 6.47%. APX, 6.21. Usapan natin yan. URC, 5.27. Ito, breakout si Manila Water. Oh. Panalo din to kasi may more than 5% na dividends. And then si ABA, 4.55. Tuloy pa rin. No? At saka si dito is 4.32. Okay? So sa losers, sino ba? Hanapin na natin yung may volume lang ha. So CIC minus 6%. Magkano ba Dibs? 7%. Laki magbigay pala nito. Kailan kinain niya? FCG 5.71. Medyo malalim na to ah. 5.71 tapos CLI minus 3. Oh, gap down din. Okay, 6% dividends. Okay naman.
So, panalo pa rin kasi 3% lang yung yung drop. Petron, walang volume. Oh. JT Cap minus 2.83, SCP minus 2.33. Okay? So, yun yung mga movers sa market. Silip ulit tayo dito sa US. So, ito yung sinasabi ko. So, Nasdaq 12%. S&P 9.52 at saka si Dow Jones 7.87. Pero ngayon parang pullback siya. So, lalaki ba naman? No? So, S&P minus 1.58, Dow Futures minus 1.84, Nasdaq minus 1.83. So, sa DAX, 5% up, Russell 8%. So, Europe, matataas more than 5%. And then, Asian markets, maliban sa India, nag-up siya ng mataas. Ayan, Taiwan, bumawi. 9.25%. Ayan. So, si Donald Trump lang naman eh. So, what Donald Trump wants daw, Donald Trump gets. Ayan. So, yan yung natin. Ano ba? Bumibili kaya siya sa baba pag di ba? So, hindi natin alam eh. Kasi alam niya kung kailan niya i-decide kung tataas o bababa yung market. Okay? So, red tayo mamaya sa US market. Most likely kasi pullback. And dito sa crypto, so biglang spike. 81K si Bitcoin. Ayan, lalaki 6, 8, 9, 4%. May 12% pa dito. Shiba 9%. Si Dodge, 3% lang. XRP, yun, panalo yung mga bumili nung naglaglag siya. So Bitcoin, 81K, Ethereum, 1.5, XRP, 1.9. And then si BNB, ano na siya, 577. Okay? So maganda rin yung galawan. So roller coaster yung market natin. Balik tayo dito. Then pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so nahin po natin si Top sa listahan natin. So Top, nag-top 1 si Top natin. So lakas ng sipa niya, no? So kung makikita mo kasi yung market cap niya, parang penny stocks din siya, 3.6 billion. Okay, so opening 5% ka agad, no? So binomba ka agad sa opening si Top natin. So nag-close siya 11.67%. Ito magandang IPO, no? So nag-close ng 11.67, laki ng binibigay ni Top hanggang saan kaya to. Financial wise, check niyo lang yung review ko kay Top. So hindi naman siya ganun kalaking company talaga, maliit lang siya. So makita mo sa market cap din. Kumpara kina Shell Page at saka si Petron. Pero kumikita naman siya kahit maliit lang. Uh, as compared sa ibang natin, Shell, sina Shell at saka sina Petron. Okay. So nung opening natin is April 8, alam mo yan, April 10. So nag-up siya ng 5% and tingnan mo, parang basag-basag yung kandila niya. Parang style ng penny stocks, no? Anyway, pero malakas yung volume niya ngayon, no? Per 53.66 million. So, pinuntahan ng mga traders. So, kung chart lang yung pag-uusapan, syempre, uptrend yung pinapakita ng 5-minute chart na sa kanya. So, kung lalagyan ko siya ng resistance, so yung pinaka-peak na lang niya, balik tayo sa daily chart. Yung pinaka-peak niya kasi, maganda to kasi nag-ano siya nag-above siya ng IPO price na 0.3. Ayan. So, ganyan na lang yung tingin natin sa kanya for the short term. So, another high to kapag na-break bukas yung 0.3447. Wala resistance, di ba? Kakaumpisa lang ni Top. Okay? So, congrats doon sa mga IPO holders. Kita mo nga naman, no? Magaan kasi kaya medyo maganda itulak si Top. Okay. Next, sa APX. Ayan, napabenta tuloy ako dito kanina. So, magre-retest ulit tayo ng resistance dito sa bandang 5.8. Ito maganda, di ba sinasabi ko, namigay siya na 3%. Okay, nag-pull back pero binalik niya. So, plus 3%. Tapos kung nakapag-top up ka dito, another 6% na galawan. Malakas pa rin siya, malakas. So, hindi ko inaalis na pipitik pa rin to. So, minsan kasi pag puro pinag-iisipan natin kung ano pa ba, pwede na ba umalis o hindi, mapapapindot ka eh. So, meron siyang net foreign buy, maganda. Okay din, healthy din yung volume niya. 49 million and 6.21% nga po. So, lumalabas, yung pinaka-trend niya, kung susumahin mo siya, nag-support dito sa malapit sa MA20. Anyway, since
gap up, no? Hindi kayo mag-fill the gap. Kung medyo mahina yung market natin, bukas, o depende sa galaw ng US market, baka pullback din tayo. Hindi natin masabi kasi wala kasing foreigners eh. So, may support tayo dito sa 5.28. Pero parang gusto nga niyang ano, no? Maaga yata yung benta ko kay APX. Kasi umabot na rin ako dito ng ano eh, 20%. So, medyo late na nga yung pasok ko dito eh. So kay EPX natin. Ayan. So tingnan natin kung yung ibang mining is susunod naman sila kasi halos lahat sila is gumalaw for today's trading. And then yung pinaka-catalyst, ayan, yun nga po yung gold price umakyat ulit siya dahil nawala ulit yung ano yung tariffs na usapan natin. Okay? So bullish yung RSI nasa above 50 and bumabalik din sa bullishness yung itsura ng MACD formation. Next, PX, another mining stocks. Ba't kaya ayaw nila ng ano? Ibig sabihin yung mga stocks natin na hindi masyadong gumalaw. Kailangan ng tulak ng foreigners kasi dito lang nag-trade yung mga locals natin. Kasi wala masyadong foreigners, iba. So nag-gap up, support 6 pesos and on the way ulit tayo dito sa 7.58. Siguro MA50 yung pinaka-support. Meron ako MA50. Hindi rin, no? Mas mataas pa siya. Okay. So anyway, yan yung support niya. Lagyan natin ng trend channel. Baka meron to. Yan. Meron, no? Ayan. So congrats sa meron. Saglit, balik ako kay PX. Yung volume niya kasi buhay eh. Ayan, buhay. So si PX, buhay din, buhay. Nakita mo naman eh, obvious. Buhay yung volume niya. So hopefully tumuloy din si PX. Hindi pa lumalabas yung ano nito eh, earnings niya eh. So kasing ganda din ba siya niya no? APX natin. So hopefully maganda para mag-try siya mag-break ulit dito sa 7.6. So 9.52% and meron tayong 9.16 million net foreign sale. So basag-basag yung galaw kasi nga driven na market sentiment. Next, okay. So yung RSI pala. So okay na, bumalik na yung bullishness ng RSI pero nagre-recover pa yung direction ng MACD. Next, mga kadito natics. Okay, kahit nag-resign na si Madam, buhay pa rin yung stocks natin. Okay, actually maganda yung galaw niya. Kahit hindi siya masyadong nagsiso, so malakas pa rin naman, 4.32% and 5.37 million net foreign buy. So, okay, higher low. O wala pa masyadong established na higher low. Nagra-rally pa lang siya. So, pwede no, pwede nating ibalik sa 1.6 yung immediate na resistance. Siyempre, pampalubag loob, siyempre, breakout kasi yung itsura ng price action natin after na mag-run siya ng triple bottom dito sa 1.17. Tuwa-tuwa ulit si sino ba yun? Singaporean based na investor natin kasi piso, di ba? Ang bili niya. Ayan. Baka siya yung tutulak niyan eh. Kasi 5 million yung mga nakikita natin na net foreign buy. Ayan. So maganda. Sumagad yung RSI sa 50. Next, isalaga natin. Ito, pag-usapan natin. Kailan na ba natin umalis dito? Kung tinitingnan ko lang price action wise lang ako. Wala akong bias doon sa review niya or rather doon sa disclosure niya. So maganda yung galaw niya kasi diretso pa rin eh. Uptrend pa rin. And then syempre yung lumalabas na earnings niya, maganda pa rin naman. So 207.32%. So nag-up siya ngayon ng 7.31% net foreign buy na 72. Lakas yung foreign buy 72.37 million. So balik ulit sa pagka-bullish yung RSI. So andito sa 50 and on the way para sa recovery yung MACD formation natin. Okay. So ganyan muna 30.71. Pero meron tayong disclosure dito. Bago lang ba talaga to? March 25. March 25. April na eh. Hindi niya sinabi yung date. Okay. Anyway, last time si Mr. Osier Willie ng Osier is nag-dispose. Ayan. Ang dami oh. Oh, million shares yan. Diba? Dispose. Eh, anong ginawa niya dito sa indirect? Parang sinasabi niya lang, indirect ownership siya. Okay? So, nag-profit taking siya at price, ayan, mga 34, 35. So, ano ba yung price natin ngayon?
Okay, magaling si Sir. So dito sa average lang kaya pala hindi tayo maka-breakout eh. Nagbebenta siya nung bandang March. Ayan. So bilangin niyo lang po, may summary yata dito ano. May summary ba siya? Dispose siya ng 2 million shares. Ayan. Malaki din yan, no? O 60 million pesos panalo si Sir, no? Ayan, take profits na siya. Okay? So, yan. Yun lang yung ano, nakita ko na negative para kay Plus. Ano, yung insider natin. Nagpa-profit taking. Okay? So, watch out natin yung mga support ng trend lines. And then, si Pure Gold, napapansin ko na rin nung mga nakaraan, di ba? Na medyo ano siya, oh, sumisipa-sipa si ano, Pure Gold. Kaya lang, nadadala nga siya ng sentiment na market. So, kanina, nung lumabas yung earnings niya, wala pa dito pala, oh, hindi pa updated. And then meron siyang upcoming dividends. Ayan. So maganda yan. Possible breakout sa ano, 28.5. And then makatapos na yung downtrend niya. No? Kasi ayan, nakikita natin positive na yung mga earnings. Last time kasi pangit yung mga earnings niya eh. Ayan. 23, hindi pa kasi lumalabas yung iba eh. Pero based doon sa review niya, 21% yung Q4 ba yun o 2024 na earnings ni Pure Gold. Kaya may expectation tayo na finally, hopefully ma-break na yung ano, 28.5. So 7.84% gain pero net foreign sale ng 30.0 million. Ayan. So ito kasi yung problema sa market eh. Wala tayong tagatulak. Ayan. Buti nga binili siya kahit nag-dump ng ano, 30 million. Okay? So, expecting ako na magbe-breakout si ano, later on si Pure Gold natin. Okay? So, yun lang yung mga nakita natin sa market. Kahit pa paano, bullish tayo dun sa prospects ng mga nangyari dun sa ano, bandang US natin. Kasi kahit pa paano na pause yung ano, tariffs. And then yan, pipray tayo na ano, mabawasan yung mga ano, yung mga trade tariffs niya para mag-normalize yung ano, itsura ng market natin. So pa-recover na saan tayo no, di ba? So kundi lang dahil dun sa tariffs na yan eh. Ayan, no? So consolidation muna si ano, PSA market. Okay, so kung mayroon tayong makuha na ano na good news ulit, bablog tayo ng umaga pero pag wala yung regular na vlog natin. So yun lang po. Maraming salamat ulit. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Check na nga po yan, yung mga posts natin. Crypto ko to para sa mga play to earn games and crypto. Facebook account, Facebook page, Budagipig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.